Magandang tanghali. I hope nag-enjoy ang lahat sa ating service na first dyan outside our worship place. And this is the beginning, I hope, ng marami pang ganitong uri ng paglilingkod. So tayo po ay dumako na sa ating Friday School. At gusto ko pong bigyan ng emphasis ngayon ang Doctrine of Election. Tinatawag natin na Doctrine of Grace. At ito ay ang nakapamagat sa ating church. We are the Sovereign Grace Baptist Churches in Asia. Ang atin pong pangalan ay dinagdagan ko ng Sovereign Grace sapagkat ayaw kong mawala yung idea, yung doktrina na napaka-importante sa lahat na ang ating Panginoon ang siyang nanaig, ang siyang naghirang, ang siyang nagbigay ng biyaya upang tayo ay maligtas. Ito po ay ang sentrong doktrina ng pagkakristyano at ng ating church. Meron pong mga churches na umalis sa ganitong doktrina at nauuso ngayon yung tinatawag na synergism. Ang synergism ay isang doktrina na may cooperation. Merong pagsasama ang desisyon ng tao at ang desisyon ng Diyos. Naniniwala po tayo na kailangan natin na magsisi, kailangan nating sumampalataya. Importante po yan. We persuade men. Tayo po ay pumupunta sa mga iba-ibang dako. Kung meron tayong mga bisita ngayon, sana ay maintindihan nyo at makilala nyo ang Panginoong Jesucristo upang sa Kanya kayo sumampalataya upang hindi kayo mapahamak sapagkat siya ay mayroong pangako. Subalit, sa ilalim nito, pagka ikaw ay ligtas na, dapat maintindihan mo na ang kaligtasan ay hindi parting desisyon ng tao at parting desisyon ng Diyos na kung saan ang tinututulan natin kung hindi dahil sa desisyon ng tao ay hindi siya maliligtas. Ang atin pong paniwala sa Doctrine of Grace at Doctrine of Election, tanging Diyos lamang ang nahabag. Tanging Diyos lamang ang nagbigay ng biyaya upang ang isang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Maintindihan niya, unang-una, makita niya ang Panginoong Jesucristo bilang solusyon, maintindihan niya yung sarili niya na may problema, at makita niya na mapapahamak siya. Lahat pong yan, yung pakiramdam na yan, yung kaalaman na yan, yung gospel na yan, ay galing sa ating Panginoong Diyos. Pati yung tao na nagbigay sa iyo ng mensahe, pati yung tao na nag-imbita sa iyo, pati yung Bible na hawak mo, lahat po yan ay galing sa Panginoon. At sa biyaya niya lamang kaya ikaw ay napunta sa kalalagayan na lumuluhod ka na kay Kristo upang ikaw ay maligtas. Salvation is of the Lord. So sa Friday School na ito, ay gusto ko pong ipaliwanag ang Doctrine of Grace. At ito po ay makikita natin sa Romans 9. Tayo na po. Ang unang slide natin, Romans 9:11. For the children, being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. Big words. The children being not yet born. Isa-isahin po natin yan para maintindihan natin ng mas lubos ang talata na ito. Ang una po nating tingnan ay yung salitang not yet born. So meron daw mga bata, hindi pa pinapanganak. Tapos, dahil hindi pa pinapanganak, syempre, hindi pa nakakagawa ng masama o mabuti sa kanilang buhay, kanilang personal. Ginagamit nila yung kanilang konsyensya, kanilang isip,
yung kanilang kalooban, wala pa silang nagagawa. Ganyan naman ang lahat ng baby. Then, meron ng tinatawag na election. At yan daw ay galing sa purpose of God. So, ibig sabihin, may hinirang. Merong pinili. Habang ikaw ay nandun pa sa sinapupunan ng iyong ina at wala ka pang nagagawang mabuti o masama sa buhay mo, ay mayroon ng pagpipili. Mayroong purpose ang Diyos. Mayroong election. Kaya ang sabi rito, the purpose of God according to election might stand. Ibig sabihin, kailangan patindigin natin yan, kailangan maiintindihan natin yan. Kailangan yan ang tindigan ng tao. Dahil yan ang gustong tindigan ng Diyos. Yan ang gusto niyang ipaalam sa buong mundo na ikaw, wala ka pa sa mundong ito, meron ng paghihirang, meron ng pagpili. Yan po ang stand ng Diyos. Ano ang stand mo? May mga tao na ang stand nila, hindi, akong pumili sa Diyos. At ang Diyos ay walang magagawa kung hindi ko siya pipiliin. Binigyan niya ako ng tinatawag na free will. At ang ibig sabihin nila ng free will ay yung nasa sa kanila kung gusto nilang maligtas o hindi. At walang magagawa ang Diyos. Kahit gusto niya akong iligtas, kung ayaw ko, hindi niya ako mapipilit. Parang maganda pong pakinggan at magandang paniwalaan. Subalit, kailangan yung isip natin ay ipailalim natin sa paliwanag ng Diyos. Meron po ritong sinasabing, bago ka pa pinanganak, may purpose ang Diyos sa'yo, mayroong election, at tinitindigan ng Diyos yan, at ang election na yan, ang panukala ng Diyos, ang kaligtasan mo ay not of works. Hindi sa desisyon mo, hindi sa gawa mo, hindi sa lahi mo, not of works, but of Him that calleth. So, kung sino yung nagtumatawag, sino ba yung tumatawag? Ang Panginoon. Siyang tumatawag at walang ibang panggagalingan ng panawagan sa kaligtasan, kundi ang Panginoon. So, anong masasabi natin na ilalagay mo pa yung sarili mo doon sa decision-making process na yan? Isasama mo pa yung sarili mo, cooperation kayo ng Diyos. Kaya sa ngayon pa lang, naiisip ko na merong mga tumututol, merong mga nalilito. Kaya nga ipapaliwanag natin. Okay? So, pumunta po tayo sa susunod na slide. Ito po, ang sabi sa Romans 9:12, bago pa ipanganak yung kambal, si Esau at saka si Jacob. Yan po ay ang anak ni Isaac at ni Rebecca. Ang anak ni Abraham na si Isaac ay nagkaroon ng panibagong henerasyon, dalawa. Sabi po rito, bago ipinanganak yung dalawang yan, kambal na yan, ay may sinabi na ang Diyos sa kanya, the elder shall serve the younger. Ang mas matanda ay maglilingkod doon sa mas bata. Yan. So, paano nangyari yon? Alam natin na ang panganay, laging yan ay mas superior, mayroong seniority, mayroong kapamahalaan, at pagpanganay, pagkuya, ay siyempre, sa ating tradisyon, sa tradisyon din pala ng mga Hudyo, ng mga Arabo, ng lahat, buong mundo. Pare-pareho tayong tao, pero yung unang pinanganak ay merong binibigyan ng posisyon by the decree of God, by the laws of nature, laws of men, meron siyang advantage.
at ang mas bata, yung bunso, ay sumusunod. At hindi pwedeng magkaroon ng mas masusunod yung mas bata. Ngayon, minsan, dahil yung mas bata mas malakas kumita, yung mas bata ay yun na yung nagpapakain sa buong pamilya, pati magulang baw na doon sa nagpapakain sa kanila. Siyempre, lalo na pag matanda na si tatang, ano? So, ikaw, mas bata ka, anak ka lang, pero kung makapagsalita ka minsan, kung makapagbigay ka ng utos, wala ka ng galang. So, ganun po nangyayari sa mga pamilya ngayon. Sana po walang OFW na ganyan dito sa atin. Ano? Igalang natin, honor thy father and thy mother. Fifth commandment. Kahit po yan ay hindi ka na masustentuhan, hindi ka na mabigyan ng pangangailangan mo, ikaw na, baligtad na, ikaw na nagbibigay ng pangangailangan nila, ay bigyan mo pa rin sila ng dangal at ng paggalang. At hindi pwedeng babastusin mo na lang sila or babaliwalain mo na lang sila. Mali po yun. Kaya ito po ay sinasabi ng Panginoon kay Rebecca dahil kakaiba po ito. No? Bukod dito sa election of the children, there is also an election of the people as a nation. These two kids, these two babies, will someday in the future, by the decree of God, become a nation. They will be two groups of people. Kaya kahit na pag tiningnan natin sa Bible, never na personally, during the lifetime of Jacob and Esau, ay nagsilbi si Esau kay Jacob. Okay? Ito ay prophecy na magkakatotoo, mas matagal pa. Hindi pa kaagad during their lifetime. Pero hindi ibig sabihin niya na kahit hindi pa matutupad yung first part of the prophecy, maraming part ang prophecy. Minsan, hati-hati. Pag prophecy po, hindi po yan strict sa grammar, hindi strict sa timeline. Meron pong minsan ay parang bukas na mangyayari, pero yung pala, thousands of years pa bago mangyari. Halimbawa, sabi ng Panginoon sa Matthew 24 and Matthew 25, no? Pagka nakita nyo na yung mga nangyayaring mga bagay na ito, tumakbo na kayo sa bundok. So, na-fulfill yan during the time ng ang Panginoon umalis sa lupa at nagkaroon ng raid, no, ng invasion ang Roman soldiers, Roman Empire, para sirain yung Jerusalem. And that is part of the fulfillment. But that is not the complete fulfillment because it is still talking about the tribulation period. There shall be wars and rumors of wars, famines, pestilences, earthquakes. But the end is not yet. So, dalawa ang sinasabi ng Panginoon. And when you shall see the sign of the coming of the Son of Man. Oh. So, he's talking about his personal coming to earth, coming back. Hindi pa siya umaalis. Binipredict niya na yung pagbabalik niya. Pero bumalik ba ang Panginoon noong 70 AD, nung sinira ang Jerusalem? Hindi. So may mga parte doon na natupad, may mga parte na hindi natupad, hindi pa natutupad. At hanggang ngayon, niintay natin ang pagpabalik ng Panginoon. No? Sabi, two shall be in the field, one shall be taken, the other left. Kailan nangyari yan? Two shall be in the bed, one shall be taken, the other left. Talking about the rapture. So meron pong lagi ang prophecy ay may paghahati na minsan
mahirap intindihin habang nandun ka nakikinig. Isaiah made many prophecies and even he maybe will do not completely understand in Isaiah 53 na sinabi niya, he was despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. And he did not know that he's talking about the Son of God, the Messiah, Jesus Christ. At yung Isaiah 9:6, behold, the virgin shall conceive and bear a son. Hindi natin pwedeng sabihin na porket si Isaiah ay siya ang nagsulat niyan at sa kanyang isip pumasok yan, ni-reveal ng Panginoon, ay naintindihan niya kompleto ang lahat ng kanyang sinusulat. So dito, balik tayo sa Romans 9:12 na kung saan ang Genesis chapter 25 ang siyang fulfillment. Genesis 25:23. Sabi po, two nations are in thy womb. Sensya na po kayo, mali yung spelling ko. Two manner of people. One shall be stronger. So he's talking about the future of these two children na merong lalabas mula sa dalawang bata na yan na dalawang bayan, dalawang uri ng mga tribo, mga tao. Two manner of people. Tapos sinasabi, one is stronger and the other shall serve. The elder shall serve the younger. Okay? So yan po yung kino-quote. Although hindi kinote yan ni Paul, pero yan yung context ng Romans 9:12. At ngayon, ano ang ibig sabihin ng Panginoon dyan? Kailan ba natupad dyan? During the time ng ni Jacob at saka ni Esau, personally, hindi natupad yung hula na yan na two nations. Kasi nga, paano matutupad personally yun? Paano magiging isang bansa si Jacob? Kapapanganak pa lang niya. Diba? At nag-uumpisa pa lang ang kanyang buhay. So, hindi pwedeng matupad yun. It's up for the future. Two nations. Bansa ang pinag-uusapan. Pero, yung fulfillment sa buhay ni Jacob at saka ni Esau na ang nakareceive ng blessing si Jacob. Hindi naman si Esau. Umiiyak nga si Esau eh. Sabi niya, wala ka na bang blessing, tay? Oh. So, during their lifetime, meron ng partial fulfillment ang hula na bago pa magkaroon ng good or evil, meron ng election, meron ng pinili ang Panginoon. Bago pa sila maging bansa, meron ng preference ang Panginoon. At alam natin ang nangyari na during the time of the blessing, kasi pumapasa di ba? Abraham, meron dalawang choice. Si Isaac or si Ishmael. Parehong anak niya. Pareho niyang mahal. Kaya lang, sabi ng Panginoon, hindi mo ibibigay ang blessing kay Ishmael. Hindi siya ang promised seed. Ang promised seed ay si Isaac dahil siya ay the son of the free woman at manggagaling kay Isaac ang Panginoong Jesucristo. So, it is the preference of God kung kanino lalabas ang Messiah. Ang gusto niya kay Jacob, kay Isaac. At then, mula kay Isaac, dalawa na naman. Esau and Jacob. Pumili na naman ng Panginoon, si Jacob. So, meron na agad talagang pagtatangi ang Panginoon according to His choice and His election, His electing grace. So, wag po tayong ma-offend sa Panginoon. Kundi ma-bless na lang tayo sa Panginoon dahil meron siyang ganyang klaseng karakteristik.
Meron siyang ganyang klaseng ugali. Meron siyang ganyang klaseng kilos. Hindi tayo dapat ma-offend. Siya ang may karapatan kung sino ang gusto niyang piliin, paboran, bigyan ng maraming pagtatangi, maraming blessing, at bigyan yung isa, hindi bigyan ng blessing. Nasa sa kanya po yan. Siyang may-ari ng langit at lupa. Kung sino ang gusto niyang iligtas at kung sino ang hindi maliligtas, yan po ang pinapaliwanag natin. Grace, the doctrine of grace. At mahirap tanggapin, mahirap intindihin, pero bear with me at mamaya, I hope, makukuha na natin. Ano? Hindi pwedeng mauna tayo dito sa ating outline dahil magugulo. So, isa-isahin natin. Fulfillment. Okay. So, 2 nations are in thy womb, 2 manner of people, one is stronger. So, ano ba yan? Makita natin, pag pumunta tayo sa mga lumang mapa, panahon ng Israel, ay merong kingdom of Israel, nahati na sila, kingdom of Judah. Nung panahon ni David, na merong kingdom of Judah, meron ng Philistines, diba? David and Goliath. Meron ng kingdom of Ammon, meron ng kingdom of Moab, yan po yung dalawang anak ni Lot. Tapos yung kingdom of Edom, yan po yung Esau. No? Dito, yung Israel and Judah, that is the sons of Jacob. Hinati nila sa 12. Yang Kanaan. At hindi nila sinali itong Edom, Moab, at Ammon. Doon din sa taas, kingdom of Aram, Damascus, Syria po yan. Okay? Doon naman yung Phoenician states, yan naman ay ang Lebanon ngayon. Meron pang dito Arabo tribes, no? Papunta na ng Egypt yan. Yan yung Sinai Peninsula ngayon. So itong Kingdom of Edom ay part dyan ay Jordan at part dyan ay ngayon Saudi Arabia. Andyan kayo ngayon. Ito Nabato tribes, no? Yan po ay mga ancestors ng mga Saudi, Nabateans. Okay? So, andyan po kayo ngayon. Sana makarating tayo sa Petra, no? Ganda pong pumunta dyan. Part po yan ng Jordan. At saka, meron ding doon sa may Aljub, no? Halos marami na doon na mga lumang bundok na kinurba para maging parang church. So, anyway, ito po yung Kingdom of Edom. At ano nangyari? Diyan sa parte na yan, makikita natin ang fulfillment sa 2 Samuel 8:14. Sa 2 Samuel 8:14 sabi, sa panahon ni David, he put garrisons in Edom. So dun daw sa Edom, nasakop ni David yan. Okay? And throughout all Edom, put he garrisons. Nagkaroon siya ng mga iba't ibang outpost. And all day of Edom became David's servants. So dahil may mga outpost yan, hindi pwedeng atakihin yan. Alam niyo naman noon. Parang ganito sa Saudi rin, ano? Merong outpost. Kita niyo yung mga Saudi, ang papayat ng mga pulis, mga sundalo, ang papayat. Yan yung mga nasa outpost. Hindi yung pinakamalalakas nila. At saka yung mga armas nila, hindi yung malalakas, yung andyan, mga outpost, mga traffic police. Pero hindi mo pwedeng banggain yan. Pag sinabi niya, stop, stop ka. Bakit? Pagka binayolate mo yan, buong bansa, pupunta sa'yo. Lahat ng buong police force, hahantingin ka. Andyan na yung malalakas. So, ganun din yung tinatawag na garrison. Doon sa garrison, maaaring nag-iisa lang yan, dalawa, sabihin natin, isang tropa, kayang-kaya mo atakihin yan. Diba?
Yung mga Edomites, pwedeng pumuntahan yan, patayin nila lahat yung nasa garrison. Pero ano mangyayari sa kanila? Dadating yung army ni David para sila ay lipulin kung sino man ang pumatay doon sa mga tao na nandoon sa garrison. So yan po ay kahit garrison lang yan, kukunti lang ang tao dyan, mga gwardiya, kinakatakutan yan. Hindi pwedeng banggain yan. That represents the whole kingdom of Israel. So, because of these garrisons, all day of Edom became David's servants. Pag sinabi, mag-tax kayo, magdala kayo, sumunod kayo, ito ang batas ng kingdom of Jacob, kingdom of Israel, sumusunod sila. Kahit na hindi nila pa nakikita si David, hindi nila nakikita yung Israel, hindi kasi sila nakapasok sa Israel, hindi pa sila nakapunta sa Jerusalem, hindi nila nakikita gaano karami yung army ni David. Never, kung kahit ikaw pinanganak, mamatay, hindi mo nakita yan, susunod ka sa mga utos ni David at sa utos ng bansang Israel. Paglilingkuran mo, no, bilang Edomites, pinaglingkuran nila si David. Hindi ibig sabihin si David representing the kingdom of Israel or the kingdom of Judah. Okay? And the Lord preserved David whithersoever he went. Yan. So, ganun po. Yan po ang naging fulfillment. At meron pang future lalo na fulfillment, mga kapatid. Because in the millennial reign of Christ, the Son of David, who is the Lord Jesus Christ, will be the King of Kings and Lord of Lords. And all the nations of the earth will be under the Lord Jesus Christ. Kaya, matutupad na naman ito na the elder shall serve the younger. So, ang dami pong katuparan yan eh. No? Pero, ang alam lang natin basta na yung son of Jacob or the son of Isaac, whose name is Jacob, sa kanya manggagaling yung seed na kung saan yung seed of Abraham, to Abraham and his seed, all the nations of the earth shall be under the seed of Abraham. At tayo, by faith, under the seed of Abraham. Kaya tayo ay joint heirs with Israel, joint heirs with Christ. Because of the promise to Abraham na napunta din sa atin because tayo ay nasumampalataya na kay Kristo. Ngayon, ito ang matindi na kailangan ay paliwanag. No? At sana ay maintindihan natin ito, may paliwanag natin na mabuti ito. Romans 9:13. Ito ang matindi. Ito ang parang nire-reject, hindi matanggap ng mga tinatawag natin na synergies. Synergies, mayroong kahalo na decision-making input at will, strong will, that God cannot do anything because kino-consider niya itong isa pang power. No? Dalawa ang power. Monergism, tayo po yan. Pag sinabing monergis, there's only one power. And that is synergies, monergis. So, one energy. And that is the energy of God, one power. Yun po ang kaligtasan natin. There's only one power, the Lord God. Synergy, naghalo yung tao, tsaka yung power ng tao, tsaka power ng Diyos. Kailangan magsama yon para magkaroon ng kaligtasan. Yun po tinututulan natin. So yung mga synergies, ayaw itong Romans 9:13 or hindi nila mapaliwanag ng maayos or pinapaliwanag nila pero palayo ng palayo. Para matumindig naman yung kanilang kalooban, hindi yung kalooban ng Diyos. Sabi, as it is written, ito po ay sinulat sa Genesis 25, Jacob have I loved, but Esau
have I hated? Sabi mo, Pastor, teka muna. Ba't ganun, Panginoon? Hindi pa pinapanganak yung mga baby. Meron na siyang pinili. Ganun ba yun? Ganun ba ang Panginoon? Kaya yung ibang mga na-offend, sabi, monster yung Diyos na sinasamba nyo. Hindi ko pipiliin na Diyos yan. At talagang, hindi naman ikaw ang pumipili eh. Ang Diyos ang pumipili. At tayo po mga kapatid na nakakaintindi ng doktrina na to, ay mga pinili ng Diyos. Hindi mo ito maintindihan kung hindi ka kasama doon sa pinili ng Panginoon. I-reject mo talaga to. Pero nakasulat eh. Ano gagawin natin? Kung di nakasulat yan, hindi natin yan ituturo. So sabi eh, Jacob have I loved, bago siya pinanganak, bago siya nakagawa ng maganda o mabuti o masama, I love him. It's my prerogative. Sino ang gusto kong mahalin? Sino ang gusto kong hindi mahalin? Esau have I hated. Okay? So, anong angal mo? Diyos yung nagsasalita. Diba? Siya ang creator. Kung gusto niyang tapon yung isa, diba? Minsan nga, dito sa ref namin, pwede pang kainin. Kaya lang, nakalasa na ako ng konting asim. Yung iba minsan, pagka may asim, pwede pa yan, sayang naman. Hindi, tapo na yan. Masisira pa tiyan mo dyan. O yung mga nagliligawan. Di ba? Yung babae, siya ang may preference kung sinong gusto niyang sagutin. Dalawa na liligaw sa'yo. Minsan, tatlo pa. Hindi pwedeng isa, hindi pwedeng dalawa o tatlo. Mahirap yun. Tatlo boyfriend mo. Naku. Delikado yun. Gaaway yung tatlo, papatayan nyo, ikaw may kasalanan. Kasi minahal mo, tatlo. Sobrang ganda mo naman. No? Okay? So, ano masasabi natin dyan? Pipili ng isa yung babae. Ay, ano mo? Ba't ka papalag? Hindi ikaw ang pinili. Siya, yung isang pinili. Nasa sa kanya yung choice. So, ganun talaga yon. Pero ang Panginoon has the choice of all choices. He has the ultimate choice kung papaano mangyayari. Diba? Pagka umangal ka kasi dito, para mo na rin sinasabi, sana wala na lang ginawa ang Diyos na Jacob and Esau. Sana wala na lang piniling Abraham. Sana wala na lang Adan. Bakit pag gumawa ng Adan? Sana wala na lang mundo. Di ba marunong ka na sa Diyos nun? Pagka ikaw ay umangal sa isang point na ginawa ng Panginoong Diyos or desisyon ng Panginoon, you are insulting and assaulting and attacking all the decisions of God. Sana sasabihin mo, sana wala na lang Jesus. Kung wala siyang ginawang mundo at saka tao, di walang kasalanan. O di sinisisi mo na ngayon ng Diyos dahil may kasalanan tuloy. Sana walang Satanas. Meron lang paraiso at saka meron lang Adam and Eve. Sana hindi niya pinabayaan si Eva na makipaglaro kay Satanas, makipag-usap. Marami ka ng sana. No? Masama yun. Desisyon ng Diyos yan kung paano niya papatakbuhin ang kanyang mundo at ang kanyang universe. Okay? So itong desisyon niya, Jacob have I loved. Esau have I hated. Don't stop your mouth. Just take it in. And just say, Lord, I bow. Bow ako sa pili mo, Lord. Ikaw ang may gusto niyan. Amen, Lord. Okay? So ito, paliwanag natin, ano ba kinalaman nito sa atin? Ano ba ang
relevance nito sa atin bilang mga Kristiyano. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? Dahil pumili siya? God forbid. So that is the first thing that we must understand. There is no unrighteousness. There can never be unrighteousness with God. Dahil meron siyang pinili at hindi pinili. It is not an unrighteous choice. It is always the right way to go. It is the correct move. Dahil Diyos ang naggawa niyan. No? Di tayo pwedeng sabi, Lord, sana pinili mo na rin si Esau. Kamali ka dyan, Lord. Di ba? Hindi pwede yun. Kailangan, sunod tayo. Intindihin natin bakit. Kung di natin maintindihan, buy and buy. Di ba? Kung di mo talaga iintindihan, bye-bye. Goodbye ka na. Pero ang tunay na mananampalataya, ang tunay na tao ng Panginoong Diyos, kung meron siyang hindi maintindihan, nagbabaw na lang siya. Pagkatapos, sinasabi niya sa sarili niya, will understand it better by and by. Yan. Okay? So, sana maintindihan natin ngayon. Ako, I think, naintindihan ko na. Pero, kung meron pang kulang sa aking paliwanag at pag-iintindi, by and by. God will give us the time, or place, and maturity. Maintindihan natin. Or maybe, not in this life, but in the life to come. Doon natin naintindihan lahat. So, sabi po sa Romans 9:15, for he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Paano natin intindihin yan? Sinabi ng Diyos kay Moises, I will have mercy on whom I will have mercy. Kasi po, sa umpisa, eto tayo. Tingnan niyo yung diagram natin. All have sinned and come short of the glory of God. There is none righteous, no, not one. There is none that understand. Lahat, dahil sa pagkakasalan ni Adan, lahat tayo ay papahamak. And we deserve it. Lahat tayo ay makasalanan. And we cannot help it. Because we have a sinful nature, once we have the exercise of our conscience, our will, we will sin. Yun ang pipiliin natin. Sinful nature. Ang germs, wala laging ginagawa yan kundi mag-infect. Ang nature ng germs at virus, mag-infect. Walang virus na mabait. Diba? Walang virus na, teka muna, mukhang mabait naman to, hindi ko i-infectionan to. Mag-i-infect at mag-i-infect yan. Yan ang trabaho niya. Yan ang, kaya siya na andyan para yan ang gawin niya. Ang makasalanan, ang kasalanan, ang nature natin, ang kalikasan natin, dahil tayo pinanganak na meron ganyang klaseng virus sa katawan, magkakasalat tayo. Hindi natin pwedeng baliktarin yan. So tayo lahat ay makasalanan, therefore tayo lahat, we deserve condemnation. We deserve damnation. We deserve hell. And none of us deserves heaven by our own. Okay? Kaya, ang default natin, hated tayo, sinners tayo. At ganun din kay Jacob at kay Esau. Pareho silang sinner by nature. And nakita nga natin, mas maraming ang ginawang kalokohan si Jacob. Ang ibig sabihin ng Jacob, supplanter, mandaraya, manggagancho. Diba? Laging merong siyang diskarte na naalalamangan ka. Yun. So, meron ka bang kilalang taong ganyan? Wag mo nang sagutin, wag mo nang isipin. Lahat tayo ay may ganyang mga gusto.
Meron lang mas merong tendency, no? Kumbaga, sanay na may advantage siya. So, kung ganyan tayo lahat, ganyan din dapat equally, kung equal ang pag-uusapan, equality ang pag-uusapan, lahat tayo ay mapapahamak. Lahat tayo ay dapat kamuhian ng Diyos. Okay? Wala dapat mangyayari na kabutihan ng Diyos sa atin. So ano nangyari? Anong ginawa ng Diyos? Ayun. Verse 15. Basahin natin. Oh, sabi, I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. So, dito sa dalawa na to, Jacob and Esau, at sa atin din, mga kapatid, bago pa tayo pinanganak, maaaring may mga kapatid tayo, merong mga kapwa-tao tayo, lahat tayo sinners. Lahat tayo dapat kamuhian ng Diyos. Pero bakit kaligtas ngayon? Because God had mercy and love and compassion sa iyo. Purihin ng Panginoon Diyos. Ako dapat kamuhian ng Diyos. Merong mas mababait kesa sa akin. Siguro yung mga sabihin natin, no? Mga pare, mga madre, mga Buddhist, may mga atheist pa nga eh. Mas mababait pa kesa sa atin. Mas honest, mas deserving, straight ang buhay, morality, usapan, mas magagaling, mas deserving. Pero bakit tayo pinili ng Diyos? Bakit ako ang ligtas? Bakit ako ang papunta sa langit? Bakit ako ang nakakilala kay Kristo? Ayan ang sabi ng Panginoon. Ako ay maahabag sa kung sino ang gusto kong kahabagan. Panginoon, salamat po, kinahabagan mo ako. Ako ay maaawa doon sa gusto kong kaawaan. Thank you, Lord. I don't deserve your compassion and your mercy. Pero you included me. Thank you, Father. Kaya ako ikaw ligtas ngayon. Pasalamatan mo, Panginoon. Dahil sinama ka niya. Pero dapat lahat tayo hamak. Walang itatangi sa atin. There's none righteous, no not one. Wala ni isa who deserves compassion, love, and mercy. Kaya, dito sa panahon ni Jacob and Esau, kahit sila ay nasa tiyan pa lang at hindi pa nakakagawa ng mabuti at masama, meron nang ginawa ang Panginoon na siya lang ang makapagpaliwanag sa sarili niya. No? His own stand, his own decision, the counsel of God. And we cannot challenge the counsel of God. So then, it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy. Huwag mong i-claim ang kahit anong kabutihan at kagalingan or yung kalambutan ng puso mo. Huwag mo i-claim yan. Mas malambot kasi ang puso ko, pastor. Kaya ako na-save yung isa, hindi. No? Meron na tayong mga nurse, mga engineer, meron tayong mga workers na umattend. No? Isa lang ang na-save. Yung 10, hindi. Bakit? Kasi yun ang kinaawaan ng Diyos. Yung 9, hindi. 10. Mga engineers, magagaling, matatalino, successful. Hindi tayo nangihinayang doon. Ang pinili ng Panginoon, yan ang binigay sa atin. So, kung ano yung binigay sa atin, kung sino yung binigay sa atin, yun ang gagamitin ng Panginoon for His own purpose and for His own stand.
And we praise God for you, mga kapatid. Ilan kayo ngayon? 30? Oh, 30 or 40? Sana dumami pa. Sana this is the beginning na tayo ay muling umakyat ang bilang at lumakas ang kaharian ng Diyos, pumalat ang kaharian ng Diyos diyan sa lugar ng Saudi Arabia na ngayon nag-o-open up na. Mayroon din pong mga kapatid na mga pinili ng mga Arabo na kinakaawaan din ng Panginoon. At bibigyan din niya ng pag-ibig kahit sinasabi nga natin, tinignan natin yung mapa kanina, that is the land of Edom. Kung sa bansang Israel, sinabi ng Panginoon, hindi lahat ng nasa bansang Israel ay Israel na totoo. Ibig sabihin, hindi porket ikaw ay lahi na Hudyo, save ka na. Kung sino lang yung mayroong pagkakilala kay Kristo, yun ang ligtas. Hindi porket Pilipino ka, maliligtas ka at yung mga Arabo, hindi. No? Meron din pong mga minahal ang Panginoon in the children of Edom. Hanapin natin. Andyan na rin lang tayo. Dinala tayo ng Panginoon dyan. Open na ngayon. Ino-open ng Panginoon. Hindi alam nung hari at saka nung crown prince na ang Diyos ang kumikilo sa kanilang puso. So, we don't know the future, but now, we can only live for now. We have the opportunity, bago tayo tawagin ng Panginoon sa another country or pauwiin sa Pilipinas, gamitin natin. Delikado, mahirap, pero it is a very rare opportunity that God put you in that position na makausap natin yung mga Arabo. At makita nila ang mercy of God. So, it is not of Him that will it. Huwag po natin i-claim ang decision natin. It is not of Him that runneth. Huwag natin i-claim ang good works natin. Kaya tayo ligtas. Kabaitan natin. But of Him, of God that sheweth mercy. Kaya kaligtas dahil nahabag ang Diyos sa iyo. Yan po ang katotohanan na tinuturo. Kaya po tayo naniniwala sa doctrine of election. Doctrine of grace. Tandaan po natin, while you were not yet born, you have not yet done any good or evil, God has a purpose in your life. That is the doctrine of election. And God wants this doctrine to stand. And it is not your works that save you, but Him that calleth that save you. To God be the glory. Nawa po ang mensahe na ito, ang Sunday School, Friday School na to, nakatulong doon sa mga nagda-doubt sa doctrine of election. I-review nyo na lang po. At kung kailangan nyo pa ng tanong, meron po tayong mga kapatiran dyan. Hindi ko kayo masasagot ngayon, pero tingnan natin. Maybe there's a way, pero we want to answer you and we want to give you more chances of understanding the doctrine of grace. So God bless po mga kapatid sa inyong pananatili dyan. Enjoy the blessings of God.